pinag-uusapan ang posibilidad na magkaroon ng constitutional crisis dahil dito sa controversial na desisyon ng Korte Suprema sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. So maraming nagsasabi na posible nga na magkaroon ng constitutional crisis. Kung mangyari nga na magkaroon ng constitutional crisis, sino ang may kasalanan kung mangyari man ito? Yan nga ang ating puntuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Paano masasabing magkakaroon ng constitutional crisis? Masasabing magkakaroon ng constitutional crisis kapag hindi na maintindihan kung sino na ang dapat sundin at sino ang dapat mangibabaw. Yan, kapag nagkaganyan na, sino na ba ang dapat sundin at sino ang dapat mangibabaw? Yan, sa punto na yan, halimbawa, itong desisyon na ito ng Korte Suprema, kapag iginiit ng Senado at ng Kamara na itong desisyon na ito ay unconstitutional, at ang ginawa ng Senado ay talagang i-assert din nila ang kanilang constitutional supremacy, ganun din ang Kamara, magkakaroon ngayon ng tinatawag nating constitutional crisis. Bakit kasi posibleng umabot sa ganyan? Unang-una kasi, malinaw naman sana ang nakalagay sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang mga kapangyarihan ng mga departamento ng gobyerno, ng branches o sangay ng gobyerno, malinaw yan na nakalagay sa konstitusyon. Malinaw yan, ang anumang usapin, issue, malinaw na yan na nakalagay sa konstitusyon kung paano ireresolba o haharapin. Halimbawa, pag-usapin ng may mga matataas na officials, presidente, vice-presidente, mga miyembro ng justices ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Ombudsman, mga matataas na official yan. Paano kung naging tiwali ang mga yan? Paano kung mayroon silang pang-aabuso, katiwalian? O nawala na ang tiwala sa kanila ng bayan? Paano mo sila tatanggalin sa pwesto? Malinaw ang sagot yan sa konstitusyon. Impeachment. Nakalagay yan sa Article 11. Ano ang mga grounds? May mga nakalagay doon na mga grounds. Saan isasampa ang impeachment? Sa House of Representatives yan. Doon lang pwedeng magsimula ang impeachment. Ang tawag dyan, exclusive power to initiate impeachment. At kapag nakalusot na sa Kamara, sa House of Representatives, saan na ngayon isasampa? Sa Senado. Tawagin ng articles of impeachment. Anong gagawin ng Senado? Magsasagawa ng trial at magdidesisyon. Ano ang magiging desisyon? Pwedeng i-acquit o i-convict ang na-impeach na official. Ganun kalinaw. Nandiyan na yan sa konstitusyon. Ngayon, pwede bang pakialaman ng Korte Suprema ang impeachment? Hindi. Hindi. As a general rule, hindi. Kasi ang exclusive na power ng impeachment nandun sa House eh. Exclusive na power ng impeachment na House. Ang sole power to try and decide impeachment nasa Senate. Wala ba talagang kapangyarihan ng Korte Suprema? Mayroon. Mayroong power ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. May dalawang pagpipilian ngayon ng Korte Suprema, judicial restraint at saka judicial activism. Ang judicial restraint, hayaan lang muna yung impeachment na gumulong basta't nasusunod ang proseso na yan. Nagsisimula ang impeachment sa House, ang trial naman sa Senado, hanggat nasusunod yung mga nakalagay na yan sa konstitusyon, gawin yan. Ngayon, paano kung matapos ang impeachment, may hindi kumbinsido sa nangyaring impeachment, saan sila lalapit? Sa Korte Suprema. Korte Suprema. At ang Korte Suprema ngayon magde-decide kung tama o hindi nga ba, constitutional nga ba o hindi. Ibig sabihin, ang Korte Suprema, ang Court of Last Resort, ang final arbiter. Yan ang malinaw. Ngayon, anong nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon, yung Senate, sinabi na sa konstitusyon na forthwith, agad-agad, hindi ka agad-agad, dinelay. Ito namang Korte Suprema, gumugulong na ang impeachment, dapat magta-trial na,
biglang pinatay ang impeachment, kung ano-anong grounds ang ginamit, doon nagkakaroon ng paguluhan. Yan yung dahilan. Kumbaga, kung nasunod lang sana yung proseso, yung House isinulong ang impeachment, dinala sa Senado, at kung ang Senado naman kaagad-agad dahil forthwith dapat nag-trial, ngayon, anong desisyon sa trial? Pwedeng i-convict si Sara, pwedeng i-acquit. Pag in-acquit si Sara, pwedeng hindi kumbinsido ang Kamara. Di lumapit sila sa Korte Suprema. Pag lumapit sa Korte Suprema, magde-decide ang Korte Suprema. Sasabihin ng Korte Suprema, ganito't ganyan. Pagka ganyan ang naging proseso, walang constitutional crisis kasi nasunod yung proseso. Ay dito ang nangyari ganito. Yung Senate hindi sinunod yung konstitusyon. Sa halip na forthwith, pinatagal, dinelay ng dinelay. Doon pa lang, sino na ngayon ang malinaw? Bakit tayo nagkakaroon ng constitutional crisis? Kasi yung Senado ininterpret ang konstitusyon sa pagkakaunawa nila. Ininterpret ni Escudero yung forthwith based sa interpretation niya. Doon pa lang, doon nagka-problema na. Dinelay ng Senado. Okay pa sana, dinelay. Okay na, magsisimula na. Nung nagsisimula na, ito namang kung Korte Suprema biglang nag-intervene. Naglabas ng desisyon. Unconstitutional daw yung ginawa ng House. Di nagkagulo ngayon. Hindi kumbinsido ang House sa desisyon ng Korte Suprema. Bakit naman kasi pinatay mo na nasa kalagitnaan pa lang? Dapat yung process ng impeachment ginalang ng Korte Suprema. Dapat nag-exercise ang Korte Suprema ng judicial restraint. Sa halip, hindi nag-judicial activism Yan ang nagki-create ngayon ng constitutional crisis. So sabi ng ilang mga senador, hindi tayo papayag na ganun ang mangyari. Kung equal branch tayo ng Korte Suprema, bakit tayo pinatay? Dapat ang impeachment, hinayaan muna, i-assert natin ang right natin. Mayroong mga ganung senador na nagsasabi. I-assert ang supremacy nila, ang supremacy ng konstitusyon, tapos i-assert ang kanilang pagiging co-equal branch. Huwag sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang sabi ng ilang senador. Sabi naman ng House, magmo-motion kami for reconsideration. Pag in-ignore ang aming motion for reconsideration, posibleng hindi yan sundin ng House. O kaya pwedeng i-impeach ang mga justices ng Korte Suprema. So nagkakaroon na tayo ngayon ng ito na yung mga sitwasyon ng posibilidad ng constitutional crisis. Kaya nga sabi ni dating Senate President Trilon, sana wag ganyan. Pag hindi sinunod ng Senado ang Korte Suprema, tuloy ang trial ng Senado, constitutional crisis yan. Yan din ang sinabi ni Adolfo Ascona. Yan ang yan yung sinasabing constitutional crisis. Hindi na mo unawaan kung sinong tama. Saan nagsimula yan? Sino ang may kasalanan? Una, yun bang pag-initiate ng impeachment proceedings? Kapangyarihan ng House? Yes. Hinayaan na sana sila siya ganun. Hinayaan na yun. Kanila namang kapangyarihan yan at exclusive power nila yan. Pag sinabi nilang impeach ang Vice President, kapangyarihan nila yan. Exclusive power. Pinasa na ngayon sa Senado. O di dapat naman yung Senado, kaagad-agad, forthwith, nag-trial. Kung trial, pwedeng ang desisyon niyan, acquittal or conviction. Kung conviction, hindi kumbinsido ang kampo ni Sara. Hindi sila lapit sila sa Korte Suprema. Kung ang House naman, hindi kumbinsido sa acquittal, di lapit sila sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema ngayon ang magiging arbiter. Yun. Ang problema dito, ganito ginawa nung House yung proceedings, nag-initiate ng impeachment, in-impeach si Sara, dinala sa Senado, hindi kaagad nagsimula ang Senado, dinelay. Doon naging simula ang problema. Nung dinelay dahil kay Chis Escudero, unconstitutional na yon, hindi sinunod ang Constitution At ito namang Korte Suprema, nag-intervene pa, nakalala. Kasi dapat hinayaan yung proceedings na gumulong. Nag-trial sana yung Senado. At sa desisyon ng Senado, pwedeng hindi kumbinsido ang House, saka lalapit sa Korte Suprema. Ganun sana yung naging dyan. Hindi na iba. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng posibleng constitutional crisis. Sinong may kasalanan? Yan. Base sa diniscuss ko, malinaw kung sinong may kasalanan. Bunyog, bunyog, halikan na
kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw. Bunyog.